Ano ka ba, Angeline? It's okay. Kaya ka nga namin isinama rito para ipag-shopping ka. Parte ka na ng pamilya. Sooner or later, magiging isa ka na ring Scott. Ani Mrs. Scott na narinig ang pag-uusap namin ni Bianca. Automatikong napabaling ang tingin ko rito. At ano naman kaya ibig pakahulugan nito sa sinabi niyang sooner or later ay magiging isa na rin akong Scott? What do you mean, tita? Hindi ko napigilan ang mga tanong. Bakit naman kasi niya sasabihin ng ganoon? Ang ibig sabihin ni Mommy, balang araw ikakasal din kayo ni Kuya, kaya magiging Angeline Scott ka na. Yun ang ibig sabihin nun? Sabat naman ni Bianca sa usapan. Napamaang ako sa sinabi nito. Ni sa hinagap ko, hindi ko iniisip na ikakasal ako sa impacto na iyon. Wala akong future sa mahanginan nilalang na iyon. Napakatamad na, mayabang patigit sa lahat, nuknukan ng babaero. Mahal ko pang buhay ko. Puro konsumisyon lang ibibigay na lalaking iyon sa akin. Alanganing napangiti na lang ako. Hindi ko pinahalata sa kanila na wala akong interes kay Blake. Gugustuhin ko maging Scott pero ikasal sa hambog na pilotong iyon? No way. Over my dead and sexy body. Kung ampunin nila ako na legal para maging Angeline Scott na ako ay papayag ako. Pagkatapos mag-shopping ay sabay na kaming umuwi na Bianca dahil si Tita Mina ay dumiretso sa opisina ni Tito Francis at isusurprise daw niya ito. Ang saya ng kwentuhan namin nang biglang pagpasok namin ay bigla kaming natigilan. Sa loob ng mansyon ay hindi namin inaasahang nandoon sa Blake. Ang buong akala ko ay 4 na araw siyang mawawala. Pangatlong araw pa lang ngayon at bakit nakauwi na siya agad? Napaatras ako at nagtago sa likuran ni Bianca. Anong ginagawa niya dito? Mainang tanong ko habang kinakalabit ito sa kanyang likod. Ewan ko. Alanganing sagot naman ito. May kasama ka pala. Bakit hindi mo naman ako ipakilala dyan sa bisita mo? Cute kang kapatid. Nagkanda haba-haba ang leeg nito sa kakasilip sa akin na patuloy lang sa pagtago sa likuran ni Bianca. Tuwing tatangkain niyang lumapit sa akin ay lumilihis ako ng pwesto. Ginagawa kong human shield si Bianca. Wag na, uuwi na din siya. Mataray na sabi nito at pilit umaatras palayo sa kanyang kapatid. That's unethical. Tumigil ito sa harapan ni Bianca na masama ang tingin. Hindi niya nagustuhan ang pagtanggi ng kanyang kapatid sa kagustuhan niya. Napakapit naman ako ng gusto sa braso ni Bianca. Hindi namin napaghandaan ang pagdating nito. Hi miss, my name is Blake. And you? Inilahad nito ang kanang kamay sa akin for shake hands. Hindi ko alam kung haharapin ko ba ito o hindi. Sa huli wala na akong choice. I was caught off guard. Pumihit ako paharap dito nang nakayuko at pilit kong iniiwas na masilayan ang kabuuan ng mukha ko ng impaktong halimaw na ito. Tama kayo, hindi ako naka-prosthetics at ang totoong itsura ko nakikita nito ngayon. Dapat dahil siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi mo naman sinabing napakaganda pala ng bisita mo. Humahangang sabi nito na pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ngayon, maganda ang tingin niya sa akin. Hindi nga niya masyadong nasilayan ang mukha ko dahil tinakpan ko ng buhok ang kalahati nito. Ay naku kuya, kaya nga ayoko siya ipakilala sa iyo eh. Sige na, may pupuntahan pa pala kami. Paalam na Bianca dito at hinatak ako nitong palayo sa kanyang kapatid. Hey wait! Pigil nito sa amin ngunit hindi na namin pinagkaabalahan na lingunin pa ito. Let's go back to the mall na lang muna ate. I'll buy things needed to fix your face. Nasa bahay ang mga gamit ko. Hindi tayo pwedeng bumalik na mansyon na ganyan ka. Hindi ka tatantanan ni kuya, I swear. Nag-aalalang sabi niya. Sa huli na papayag ako nito na bumalik ng mall. Saglit kaming namili ng mga kakailanganin nito para sa aking transformation at sa kotse. Sa parking na lang namin ginawa. Umabot din ng kulang-kulang 20 minutes bago natapos ang makeover ko. Ate, mauna ka nang bumalik sa bahay. Kina Tito Luis muna ako tatambay. Ang alam ni kuya ay may kasama akong iba na umalis, diba? Alam mo naman kung gaano kakulit ang isang iyon. Sabi nito habang ibinabalik sa tote bag ang mga ginamit niya sa pag-aayos sa akin.
Ang tinutukoy nitong Tito Luis ay ang kapatid na bunso ng daddy niyang si Francis. Sa isang village lang din naman sila nakatira. 5 bahay lang ang pagitan. Nung tumigil ang aming sakyan sa tapat ng gate ng bahay nito, ay agad namang bumaba si Bianca. Kasabay naman noon ay ang pagbukas ng pintuang bakal at inilungan noon ng gwapong lalaki. Tusoy na tusoy ang kulay ng balat nito. Mamula-mula ang kutis. Matangkad, maganda ang pangangatawan, magandang manamit, itsurang mabango at mukhang mabait. Sa kabuuan ng aking pagsasaliksik sa panlabas na kaanyuan nito at kung paiiksiin natin ang usapan, in short, artistahin ang itsura ng pinsan ni Bianca. Kuya Ryan! Tuwang napayakap si Bianca rito. Ako naman ay kasalukuyang nakasilip sa bukas na bintana ng kotse. Handa na sana akong kumuway kay Bianca ngunit natigilan ako nang magpanagpo ang tingin namin ng tinatawag nitong Kuya Ryan. Who is she? Ang tanong nito kay Bianca ngunit ang buong atensyon naman ay nasa akin. Humiwalay si Bianca sa pagkakayakap dito sabay baling ng tingin sa direksyon ko. Ah, siya si Angeline, girlfriend ni Kuya Blake. Narinig kong pagpapakilala nito sa akin. Napaawang ang bibig ng binata sa narinig. Maya-maya bigla na lang napangiti. It was nice meeting you, Angeline. My name is Ryan. Ryan Scott. Bianca and I are first cousins. Pagpapakilala nito sa kanyang sarili. Nakapag-shake hands pa sa akin at hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Bigla naman akong na-conscious nang maalala ko kung gaano ako kapangit sa mga oras na ito. Ewan ko ba pero may isang bahagi dito sa utak ko na nanghihinayang at humiling na sana nakilala ko siya bago pa pinapangit nitong si Bianca ang pagmumukha ko. Tinanggap ko ang malambot na palad nito sabay kiming ngumiti. It was nice meeting you too, Ryan. Sagot ko sa pagitan ng shake hands namin. Paano ba yan? Kailangan ko nang umalis. Bianca, magkita na lang tayo sa bahay. Paalam ko, sabay kaway ko pa rito. Okay, sige ate. Gumanti din ito ng kaway sa akin. Aalis ka na agad? Hindi ka man lang ba papasok sa loob? May himig na panghihinayang na tanong ni Ryan sa akin. Ngumiti ako dito. Next time na lang siguro, Ryan. Hinahanap na kasi ako ni Blake. Rason ko. Okay. Ako na lang bibisita ka na Tito Francis para makapag-bonding naman tayo. Presenta nito. Gusto niya ako makilala ng husto? Mag-e-effort siya para hindi ito maging huling pagkikita namin. Cute din ang isang ito eh. Mukhang kabaliktaran ang ugali niya kay Blake. Hindi ko mapigilang mapangiti habang papasok na ang sasakyan sa garahe. Nagmamadali akong bumaba ng kotse at pumasok sa loob ng bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko nakita si Blake sa paligid. Kaya naman umakyat na ako para dumiretso sa aking kwarto. Kaso nang pipihitin ko na ang seradura nito ay siya naman pagbukas ng katabing pinto at lumabas doon si Blake. Magkatabi lang ang mga silid namin. Literal na napalundag ako sa gulat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ay, halimaw! Napatili ako ng oras. Ang gwapo ko namang halimaw. Dismayadong sabi nito. Bakit ba parang tense ka? Marami pang tanong, hindi na lang manahimik. Ismid ko. Gwapong-gwapo talaga siya sa sarili niya. Itinuloy ko na ang pagbukas ng pinto at handa na sanang pumasok nang bigla na lang akong pigilan nito. Bakit? Kasama mo ba si Bianca? Ang tanong niya na sumilipas sa loob ng kwarto ko. Hindi, may pinuntahan ata kasama ng mga kaibigan niya. Pagsasinungaling ko. I forgot. Nagaling na nga pala siya dito kanina. She's with a friend. Ang kaso, umalis din sila agad. Pagpapaliwanag nito. Maya-maya natigilan ito at para bang napaisip. Nangunot naman ang noo ko sa ginawi niya. Problema ng usong to. I find it weird. Yung kasama ni Bianca kanina at ikaw, bakit parang iisa lang ang damit na suot ninyo? Seryosong tanong nito. I'm dead. Oo nga, nawala sa isip ko na magpalit ng damit. Saglit ako natigilan. Hindi ko alam kung ano yung sasagot dito. What a coincidence. Pero imposible naman. Napakaganda ng kasama ni Bianca kanina at ikaw. Napakapangit mo. Pero parehas talaga ang suot ninyong dalawa. Napaka-weird naman. Iiling-iling na dumiretso ito ng lakad palayo. Muntik na ako malagutan ng hininga sa sobrang tense. Ay, akala ko mabubuking na ako.
Buti na lang talaga, gwapo lang itong si Blake pero hindi naman marunong mag-isip. Susunod nga, hindi ako basta-basta lalabas na walang prosthetics. Mahirap na baka mabukin pa ako at masira ang kasunduan namin. Problemang malaki kapag napatalisik ako sa mansyon. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ngayon pa na nag-enjoy na ako at nasasanay na ako sa buhay na ganito. Huwag lang talaga ako makita nito sa tunay kong anyo at sigurado malaking problema ang kaharapin ko. Blake's personal voice. Hindi ko inaasahan kung sino makikitang bisita sa mansyon ngayong araw. Pagbaba ko ng hagdan ay naagaw ng atensyon ko ang grupo ng masasayang nagsisigawan sa sala. Out of curiosity ay doon ako dinala ng aking mga paa. Namunot ng gusto ang aking noo nang mapagsino ang mga naroroon. Si Bianca at Angeline ay nakasalampak sa carpeted na sahig. Tuwan-tuwa ang mga ito habang nakikipaglaro ng jumping pirates sa aking pinsan na si Ryan. Mukhang komportable itong si Ryan at si Angeline sa isa't isa na parabang matagal na silang magkakilala. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang ako nakaramdam ng matinding inis. Lalo pa't nakikita ko ang pangit na babaeng iyon na napakasaya habang nakikipagkulitan sa aking pinsan. Iyon na nagtulok sa akin para lumapit sa mga ito. Tumikim ako para naman mapansin nila ang presence ko at para namang iisang tao na lumingon ang mga ito sa direksyon ko. Kaya Blake, tuwang tumayo si Ryan at lumakad papalapit sa akin. Niyakap ako nito kaya naman gumanti na rin ako ng yakap dito sabay tapik sa balikat nito. Kailan ka pa dumating? Tanong ko. Hindi ko pinahahalatang nainis ako sa presensya niya. 2 days ago pa kuya. Maagap na sagot na may kasamang ngiti. So, how's your business back in California? Sa edad na 22 ay napakagaling ng negosyante nitong si Ryan at yun ang dahilan kung bakit kinaiinisan ko siya. Madalas kasi ako ikumpara ni na mommy at daddy dito and I hate being compared to him. So far so good kuya. Established na ang fast food chain ko doon and I am planning to have another one in New York City. Under negotiation pa but my staff are working on it right now. So what made you decide to go back here? Bigla itong natigilan. Naglalambing si mom. She wants to see me. I cannot take her for granted and... Natigil ito sa pagsasalita. And what? Interesadong tanong ko. And she wants me to get married. But apparently, I don't have girlfriend yet. Hindi ko pa nakikita ang babae magpapatibok ng puso ko. I have been to different places to look for the right girl for me. Ang dami ko ng bansang narating. Nandito lang palang hinahanap ko. Makulog ang sabi sabay baling ng tingin sa direksyon ni Angeline. At sa ginawi niyang iyon ay kung bakit ba nasamid ako ng gusto sa sarili kong laway. Dinalahit ako ng ubo. Walang hiya naman. Napakaganda lalaki nitong pinsan ko. Napakapangit lang ng taste. Mukhang tayo pa ata si Angeline. Kuya, are you okay? Nag-aalalang hinagod pa nitong si Ryan ang likod ko. Yes, okay lang ako. Ang sagot ko ng mahimas-simasan. We're playing games. Wanna join us? Ayan ito sa akin. No, I just went down to get something to eat in the kitchen. Just enjoy yourselves. Hindi ko na hinintay na makasagot pa ito. In the first place, wala akong sabod na makipagplastikan sa kanya at isa pa, ayoko maglaro ng larong pambata. Makakasira yun sa maganda kong image. Pero bago ako umalis ay binalingan ko ng tingin si Angeline. Tama-tama naman at nakatingin din pala ito sa akin. Inismeran pa ako ng impacta. Kaya naman sinamaan ko ito ng tingin. Gusto kong iparating sa mga tingin kong iyon na umayo siya dahil ang alam sa buong mansyon ay girlfriend ko siya. Kaya naman huwag siyang magpapakute kay Ryan. In the first place ay hindi naman siya cute. Ay, nakakawalang ganang kumain. Habang nagmemerienda ako sa kitchen ay dinig na dinig ko pa rin mula rito ang masaya nilang tawanan at tilian. Nakakabwisit na nandito ako ngayong mag-isa habang sila doon ay masayang magkakasama. Hindi ganoon kasaya si Bianca at Angeline kapag ako ang kasama nila at lalo lang ako nabubwisit sa pinsan ko si Ryan. Yaya, pakiligpit na lang itong pagkain ko. Inumpisan ko ng tumayo ngunit bago pa iyon ay kinuha ko muna isang basong tubig sa lamesa at nilagok ng diretso ang laman nito. Pero Blake, hindi mo man lang nababawasan ang pagkain mo. Reklamo ni Yaya Pilar. Ang tagapag-alaga ko mula 4 years old pa lang ako. Nawalan na po ko ng gana. Kakain na lang ako ulit kapag nagutom ako. Answer din annoyance.
Lumabas na ako sa kitchen at nang mapadaan uli ako sa sala ay hindi na ako napansin ng tatlo dahil ngayon ay nakafocus sila sa paglaro ng Jenga. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin kaya dumiretso ako sa aming lanay. Kakaupo ko lang sa bench nang biglang tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ng aking short. Agad kong kinuha iyon para alamin kung sino ang tumatawag. Grace calling. Nakaramdam ako ng excitement nang malaman kong si Grace ang tumatawag na iyon. It's been a month since the last time na magkasama kami doon sa condo niya. And after that, wala na kaming communication and it's not my kind of thing na tatawagan ng isang babae after kong mako one night stand. Mataas ang pride ko kaya naman mas pabor sa akin na mamiss nila ako kaysa ang ako makamiss sa kanila. Dagdag pogi points iyon para sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tawag and then I pressed the answer button. Yes, Grace. Bungad kong sabi. Hindi ko ipinahalata na excited ako sa tawag na iyon. Okay, fine. You won. Galit ngunit may halong lambing ang tono ng nasa kabilang linya. Hey, what do you mean? Maang natanong ko kahit alam ko kung anong tinutumbok nito. I thought after what happened to us, ay hahanap-hanapin mo ako but I'm wrong. I miss you so much, Blake, honey. It's not me na maghahabol sa isang lalaki. I am not the goddess for nothing but you. How can you be so cruel, Blake, for taking this goddess for granted? May halong panunumbat ang tono ng pananalita nito. Grace, you're a goddess. That's why after what happened to us, I don't bother you anymore. Marami umaaligid sa iyo and I know I am just one of your whims. I want her to feel my sadness. I wanted to love but I held back. Sabi ko na at napakalakas talaga ng karisma ko. Even the most beautiful woman in the world couldn't stand me. It's not what you think it is, Blake. When I told you that I like you, I really mean it. Sabi nito, ang tono ng boss niya ay para bang hinayang na hinayang. Why don't we give ourselves a chance to know each other more? What do you mean by that? Let's take that one night stand into the next level. Be my constant date, and let us see what will it takes. Are you saying that you're wanting more deeper than a one night stand? Naninigurong tanong ko. Oh, come on, Blake. I know you're a player, but why not you try to go on a serious relationship? Try me, and you will not regret it. Pangahamon niya. Tom, she's serious as hell. Or maybe this is just part of her game. Kung may babaeng version ng ako, siya na yun. Kung makapagpalit ito ng boyfriend ay parang nagpapalit lang ng damit sa sobrang bilis. Nang gabing iyon ay hindi ako dalawi ng antok. Pinag-isip talaga ako ng todo nitong si Grace. Handa na nga ba ako makipag-commit? And most of all, si Grace na nga ba ang babaeng dapat ko seryosohin? At dahil kahit anong pilit ko ay hindi naman ako dalawi ng antok, 10:00 pa lang naman ng gabi kaya naisipan kong lumabas ng aking silid. Para naghahanap ng alak ang aking lalamunan kaya naman dumiretso ko sa aming minibar kung saan nandoon ang mga collection ni Daddy ng mga mamahaling alak. Humagod sa aking lalamunan ng pait ng alak ng aking itong inumin. But that bittersweet taste made me feel more comfy. Ang sarap sa pakiramdam kaya naman nagsunod-sunod ang paglago ko. Ngayon lang ako ginanahan ng ganito sa pag-inom at hindi ko na mabilang kung nakailang shot na ako. Basta ang alam ko lang ay nakalahati ko na ang laman ng bote ng alak. Nakaramdam na ako ng matinding hilo at parang pumasok ng gusto sa sistema ko ang espiritu nito. Hindi ko na kontrolado ang aking sarili dahil aminin ko man o hindi ay nalasing na ako ng gusto. Pasuray-suray na lumakad ako pabalik sa aking silid. Hindi ko na kaya ang hilo kaya naman kailangan ko na magpahinga. Pagpasok ko sa loob ng aking kwarto ay hindi ko na pinagkaabalahan pambuksan ng ilaw. Kabisado ko na ang kabuuan nito at kahit madilim, alam ko kung saan nakapwesto ang aking kama. Ngunit nang tinangka kong umupo dito ay bumagsak lang ako sa sahig. Pinilit kong bumangon sa pamamagitan ng pagkapit sa dingding. Medyo nanakit pa ang aking balakang at pangupo. Paika-ika akong naglakad. Lasing na talaga ako. Kung bakit ba naman kasi parang naiba ang pwesto ng aking kama. Kaya naman kinapaka pa ako nilang ang paligid at sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking higaan. Walang pag-iingat na ibinagsak ko ang aking katawan sa kama. Nakakapagtakang mas malambot ang aking kutson ngayon. Ayoko ng sobrang lambot pero dahil sa kalasingan at matinding antok ay hindi ko na inintindi iyon.
Ilang minuto lang ang lumipas ay nakatulog na kaagad ako. Nagising ako dahil sa malakas na hampas sa aking balikat, kaya naman pupungas-pungas ang aking mga mata. Pilit kong idinidilat ang mga iyon. Medyo mabigat ang aking ulo dala siguro ng nainom kong ala kagabi. Hoy, walang iya ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Singhal ni Angeline sa akin habang walang tigil akong hinahampas ng hawak nitong unan. What are you talking about? This is my room. Inis na sabi ko habang iniilaga ng mga hampas nito. Napaupo na ako. Medyo nasilaw pa ako sa liwanag na nanggagaling sa bintana. At kailan pa nagkaroon ng bintana ang kwarto ko? Okay ka lang? Dun sa kabilang room mo? Bakit ba dito ka natulog sa tabi ko? Hysterical na tanong nito at pinaghampas na naman ako. Ginawa kong ilaga ng mga hampas nito pero tinatamaan pa rin ako. May pagka-Amazona yata ang babaeng ito. Ang lakas eh. Inilinga ako ang mga mata sa paligid. Okay, it's my fault. Nagkamali ako ng kwartong pinasukan kagabi. Hindi nga ito ang room ko at ngayon ko lang napagtanto na nasa iisang kama lang kami ni Pangit. Huwag kang uuwi dyan. Piling mo naman pinagsamantalahan kita. Go, check yourself. Lasing lang ako kagabi at nagkamali ako ng pinasukan sa lid. But it doesn't mean that I take advantage of you. The nerve. Ni sa masamang panaginip ko hindi pumasok ang mga bagay na yan. Kaya huwag kang praning. Praning pala ha? Lumabas ka na nga dito, impacto ka. Galit na pinaghahampas na naman ako nito. Huwag ka nga mag-inarte dyan. Hindi ka kagandahan. Masalamat ka nga at nakatabi mo ako na isang gabi. Malaking karangalan na iyon. Napakaraming babae dyan na nangangarap na makatabi ako sa pagtulog. Tapos ikaw, kung akala mo naman agrabyado ka. Ako pa nga ang agrabyado dito. Asar na sabi ko. Gusto nang magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil hindi ko rin matanggap sa sarili ko na may nakatabi akong pangit sa pagtulog. Wala akong pakaalam sa mga nagkakandara pa sa'yo. GGSS ka talaga, no? Nangunot ang noo ko sa sinabi nito. Anong GGSS? GGSS means gwapong-gwapo sa sarili. Pag hindi ka pa umalis, sisigaw na ako ng rape. Banta nito sa akin. Halos mamilipit ako sa katatawa sa huling sinabi nito. Okay ka lang? Itong gwapo kong ito, sino maniniwalang re-rapin ko ang isang pangit na katulad mo? Mangarap ka. Lumabas ka na nga, hambog ka. Utang na loob. Halos sumabog na ito sa galit. Binato pa ako nito ng unan, sa pool sa napakagwapo kong mukha. Sa susunod maglakan ng pinto. Kasalanan mo rin eh. O baka naman sinasadya mo yun dahil pinapangarap mo rin ang ganito. Napasukin kita sa silid mo. Simple ka pang pangit ka ha. Pangaasar ko rito. Napaka-imposible mo talaga lalaki ka. Nagsisisigaw na ito sa sobrang inis. Kaya naman tumayo na ako para lisanin ang silid nito. Lalo kasi siyang pumapangit kapag nagagalit at talaga namang nakakaumay ang pagmumukha niya. Oo na, alis na. Kumalma ka lang, papunta ka na sa pagiging halimaw eh. Kalma lang, kalma. Sabi ko na parang nagpapaamo ng mabagsit na tigre sabay takbo palabas. Narinig ko pang tumili ito nang makalabas na ako. Ay, kala ko talaga ilalapain na ako ng isang iyon. Nang makapasok ko sa akin silid ay dumiretso ako ng higa sa aking kama at ipagpapatuloy ko pa ang pagtulog. Inaantok pa ako eh. Sarap din nga sa rin ng isang iyon. May ngiti sa labi nang ako ay muling makaidlip. Angeline's person-over voice. Good morning! Nagulat ako na mabungaran ko ang napakagwapong si Ryan habang ako ay bumababa ng hagdanan. Bala ko sana magpunta ng kitchen para mag-almusal pero kung ganito namang itsura sasalubong sa'yo sa tuwing umaga, tsak na inspired kang huwag na lang kumain. O, nandito ka pala. Dinadala mo ba sila, tita? Tanong ko. Nasa ikahuling baitang na ako ng hagdan at ngayon nga ay pumasto ako ng tayo sa tabi nito. No, actually, I'm here to invite you. Medyo nahihiya pang sagot nito sa akin. Napaawang ang bibig ko sa sinabi nito. Saan? Ang tanong ko. Hindi ako nagpahalata ng excitement. There's a nice place here within the area that offers delicious food. I will take my breakfast there. Would you mind joining me? Medyo alanganing tanong nito. Nagdadalawang isip kung papayag ba ako o hindi. Ewan ko ba kung bakit ganito na lang kabait sa akin ang lalaking ito. Pero aaminin ko, how he treated me made me feel so special.
Ayoko maging assuming but somehow hindi ko naman maiwasang bigyan ng kahulugan ng mga gestures niya. Nakalimutan ko tuloy na pangit ako. Feeling ko kasi ang haba ng hair ko ngayon. Yeah, sure. But wait, pwedeng magbihis muna ako? Nakapambahay lang ako eh. Alanganing tanong ko. Tiningnan ko ang aking sarili na nakasuot ng pink blouse at leggings na itim. No worries, okay na yan. Let's go. Ayan ito na may pagmamadali sa tono ng boses. Nagulat na lang ako na bigla nitong hawakan ng kamay ko at igiya akong palabas ng mansyon. Nang makarating kami sa garden ay nakasalubong namin sa Blake na mukhang kagagaling lang sa pagjo-jogging. Asama ng tingin nito sa magkahawak na kamay namin ni Ryan. Agad itong lumapit sa amin at sa gulat ko, hinawakan nito ang magkasalikop namin mga kamay at marahas na pinaghiwalay iyon. Where are you two going? Mataas na boss na tanong nito. Ano namang problema na isang ito? Sa brunch kuya, we'll take our breakfast there. Sabi ni Ryan at siya na sumagot sa tanong ng nakabubwisit niyang pinsan dahil wala naman akong ganang kausapin ng mahangin na ito. Akala ba niya nakalimutan ko ng ginawa niyang pag-sleep over sa kwarto ko noong isang araw? Ang kaninang madilim na mukha nito ay bigla na lang umaliwalas. Mukha talagang ungas. Oh good, just in time. Hindi pa rin ako nag-aalmusal. I'll go with you guys. Ang laki ng ngiti nito na halos umabot na sa bunbunan. Talaga ang kapal din ng pagmumukha ng imbitahin ng kanyang sarili. Nagkatingin kami ni Ryan. Waring hinihingi nito ang permiso ko kung papayag ba akong isama ang manhid na lalaking iyon. Nagkibit balikat na lang ako. Gusto kong sabihin dito na siya na ang bahala. Kahit naman tumanggi ako ay magpipilit pa rin naman ang impakto. Oh, ano pang hinihintay niyo? Let's go, nagugutom na ako. Ayan ito sa amin. Nagpatiuna na ito lumakad papunta sa nakaparadang Porsche ni Ryan. Sumunod lang kami dito. Nang bumukas na ang pinto ng kotse ay tinangka kong pumasok sa passenger seat ngunit nang iangat ko na ang paa ko para pumasok sa loob ay maagap akong pinigilan ni Blake. Doon ka sa backseat, ako dyan. Saway nito sa akin. Yun ang totoo. Ano ba talaga ang problema niya? Araw-araw naman siya nakakabwisit pero bakit ba mas doble ang kabwisitan niya ngayon? Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod sa gusto nito na pumwesto ng upo sa backseat. Panay ang sulyap ni Ryan sa akin gamit ang dashboard mirror. Nakaramdam tuloy ako bigla ng pagka-conscious. Mag-focus ka nga sa daan. Kung saan-saan ka nakatingin, hindi gaganda yan kahit titigan mo pa ng matagal. Mauumay ka lang. Sige ka, baka mawalan ka ng ganang kumain mamaya. Nakangising sabi nito. Wow, ang galing talaga. Ang dami na niyang nasabi. Napakalakas talaga mambuisit. Ang sarap ihulog sa kotse tapos sayang magpagulong-gulong sa kalsada. Asar. Kita ko kung paanong namulapan ng husto mga pisngi at tenga ni Ryan sa pagkapahiya. I am just checking if she's okay and comfortable in her seat, kuya. Depensa nito. She's okay over there. Don't you worry. Okay ka lang dyan, di ba, babe? Sabay lingon nito sa akin at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ew, yuck. Tinawag akong babe ng babaerong ito. Gusto ba talaga niya ipaalala kay Ryan na girlfriend niya ako? Samantalang sinusuko naman niya ako bilang girlfriend. Baliw din ang isang ito eh. Inismeran ko lang ito at hindi umimik. Bahala siya sa buhay niya. Isipin ko na lang wala kaming kasama impakto. Talaga nga palang napakalapit lang ng restaurant. Wala pang 5 minutes ay nandito na kami. To my surprise, hindi ko inaasahan na napakasosyal pala ng lugar. Napag-alaman kong pag-aari ng pinsan nilang si Chanel Scott ang restaurant na ito. At talagang magagandang lahi ang mga Scott. Napakaganda rin ang pinsan nilang si Chanel. Shan, meet Angeline. Pagpapakilala ni Ryan sa akin dito. Oh, finally na-meet din kita. Tuwang sabi at pagkatapos ay niyakap ako nito. Napaawang ang bibig ko sa ginawi ni Chanel. Waring nabasa naman ito ang nasa isip ko. Lagi kang nababanggit nitong si Ryan sa akin. And he's not like that. Ngayon lang siya nagka-interes sa isang babae. Kwento pa nito. Napatingin ako kay Ryan na biglang napayuko. He was caught off guard. Hindi niya inaasahan na ibubuking siya ng kanyang pinsan. Sabay-sabay kaming napalingon sa tumikim na si Blake. Kababalik lang nito galing ng CR. Babe, may napili ka na bang food na kakainin natin? Hindi ko alam kung nambubuisit o seryoso itong lalaking ito na pagkatapos akong tawagin babe ay umakbay pang talaga sa akin. Babe? Hindi makapaniwalang sabi ni Chanel. You mean, Kuya Blake? Girlfriend mo si Angeline?
Gulat na tanong nito. Hindi talaga makapaniwala ang reaksyon ng mukha niya. No, she's my ex-girlfriend. Mabilis na sagot at pilyong umiti pa itong si Blake. Ex. Ulit ni Ryan. Yes, ex-girlfriend. Cause she's my future wife now. Ang lakas ng tawa niya. Kaming tatlo naman ay blanco lang ang mukha na nakatingin dito. Kahit pilitin naming intindihin ay para bang napakababa ng IQ namin sa taas ng joke niya. Full moon ba? Parang sinusumpong kasi ng kabaliwan na isang ito. Akala mo naman nakakatawan joke niya. Malakas na siniko ko ito sa tagiliran sabay layo dito. Komportable kasi siya habang nakaakbay sa akin. Ano kami magkumpare? Ay, sana hindi na lang pala ako sumama. Napakakulit namang pinsan na ito at mga KSP pa. Nagpapaligsahan talaga sila kung sino ang papansinin ko. Panay ang alok sa akin ni Ryan ang pagkain. Try this blueberry cheesecake. Sa ate siya mismo nag-bake nito. Ito ang bestseller nila dito sa brunch. Pagmamalaki ni Ryan at excited na ibinaba ang platito na isang slice na cake sa harapan ko. No, ito ang tikman mo. Masarap to. Kapag itong natikman mo, sigurado makakalimutan mo ang pangalan mo. Pagbibida naman ni Blake. Siya naman ngayon ang naglagay sa harapan ko ng Hesmore's cake in a jar. Ang dami na nilang inalok na pagkain. Actually, napuno na nga ang table namin dahil sa mga in-order ng mga ito. Akala ko breakfast lang kami pero bakit binubusog nila ako ng bongga? Yun totoo. Bibitayin na ba ako? Natatawa na lang si Chanel habang nakatingin sa amin na parabang nanonood siya ng romantic comedy movie. Orange juice. Inilagay ni Ryan sa table ko isang baso ng inumin na puno ng yelo. Hot chocolate for my babe. Nakangising si Blake naman na nagpatong ng tasa sa lamesa. Hindi kaya magka-diabetes naman ako sa mga pinapakain niyo sa akin? Puro matatamis eh. Akala ko mag-almusal ako. Puro dessert naman na iniaalok niyo sa akin. Nakangiting sabi ko pero deep inside, gusto ko na silang pagkukutusan sa isip ko. Ganyan lang talaga ako ka-sweet sa'yo, babe. Hindi mo ba gusto na inasikaso kita? Tanong ni Blake na akala mo talaga ilarawan ng perpektong boyfriend. Ayaw niya talaga magpapatalo sa kanyang pinsan. Inlapan ko lang ito at hindi umimik. Masasayang lang ang pagod ko kapag sinagot ko pa ang kakornihan nito. Hinatid muna kami ni Ryan. Nang makarating ang sasakyan sa tapat ng gate ay tumigil na ito at bumaba na kami. Hindi na rin siya pumasok. Pinaandar din agad niya ang sasakyan pauwi sa kanila na 5 bahay lang naman pala ang layo. Ayoko sumasama ka kay Ryan. Sabi ni Blake na makapasok na kami sa gate. At bakit naman? Nakapamewang pantanong ko. Kung makautos ka sa akala mo talagang may relasyon kami. Wala lang. Baka kasi mahawa siya ng kapangitan mo kapag madalas kayo magkasama. Concern lang naman ako sa pinsan ko. Kibit-balikat na sagot nito sabay lakad at walang lingon-likod na iniwanan ako. Tingnan mo nga naman ang isang iyon. Ano ba akala niya sa akin, Varus?